At least yung mga hotel, makakapag-produce na maraming trabaho. Correct. Diba? Kikita. Eh yan. Pucha, mamahal ng bayad dun. Pinakamura yata dun, 10,000 eh. Is current cost ng lupa, mahalan lupa. Hindi po, hindi, iba pa po yung lupa. Bayad na po yung lupa. Yung, ang alam ko rito, hindi kasama yung lupa eh. Pwede nyo pong tignan niya na investment. Wala naman pong problema dun eh. Kung pribadong tao kayo. Hindi naman tayo pribadong tao. Hindi naman sila pribadong tao. Government yan eh. Di po ba? Eh bakit kayo nagpapagulo? Wala. Hindi ko mahina tong ano. Dito na lang magbabasa. 100% tama si Tatay Diggs. Dapat umiiwas ang bansa sa gera. Wala talagang laban ng Pinas sa China. Kaibigan natin China. Bakit hindi natin makipag-usap? Di ba ganun ang mga kaibigan? Ang opisyal pong relasyon ng Pilipinas sa China ay kaibigan. Sir Bad, sabi pa nga ni APC kanina kay Nancy, nabuang ka na day. Ayun, nag-walk out lol. Tapos sinabihan pa siya na wala tayo sa palengke. Sa akin, Paul yun eh. No? Paul na yung mga ganong salitaan. Tapos Paul din yung mag-walk out. Ewan ko, bakit walang suspension? Dapat pag mainit na kayo pareho, isuspend nyo muna. Ano ba ginagawa ng mga suspended? 1 minute suspension. Pak! Tapos mag-usap kayo, patay ang mic. Pag ako naging senador, titira ako. Hindi, masarap magpaano, no? Pag nayari yung Senate, tapos magano ka, ano tawag doon? Shoutout kay Kemiro. Magpapakontempt ka. 7-star hotel likes. Di ba? Boss, grabe makahaysas. Sentimo ang binabasag bigas ng PTB News. Ganun po talaga pag walang mga Ganun talaga pagka wala kang achievement. Wala kang ganong achievement. Grabe, kahit sentimo lang. Walang pisong binaba, sentimo lang. Senator Robin lang ang akma mag-office dyan, long hair at guns and hobby. Kasama sa 21 billion ang cost ng lupa. Kasama yung cost ng lupa. From 90K per square meters to 500K. Talaga po, grabe. Tumubo na ngayon with the current value of 500 square meters. Boss Bats, kung patakbuhin ka ni Pierre, di papayag ka. Hindi po. hindi po. Alam nyo po, eto siguro kung alam nyo kung ano yung trabaho ko dati, magtataka kayo ba't ka nagbablog eh. Masaya po ang mag-vlog. Talaga, pera biro. Wala kang amo. Una, wala kang amo. 'Di ba? Kita nyo naman ako. Yung wala akong oras, 'di ba? Kung kailan ako handa na. Tsaka ako magba-vlogs. Kung gusto ko magpahinga, magpapahinga. Napakalaya. Kaya hindi ko po pagpapalit tong pagiging vlogger. Siguro yung iba, ano lang to, yung tuntungan lang nila para mag-sisip-sip, tapos baka gusto nilang makaposisyon. Ako hindi. Eto na talaga. Dito na ako. Dito na ako magre-retiro. Pag hindi ko na kaya magtrabaho, magba-vlogs pa rin ako. Hindi na lang kasi dito may may sistema pa eh. Kinakailangan kong mag-vlog sa hapon o tanghali, tapos vlog sa gabi. Meron pa akong ganun eh. Pero pag hindi na kaya ng katawan ko, kung kailan na lang din akong magbablog, ganun. Yung magre-retiro din talaga ako.
Kaya lang magbablog pa rin ako pagka hindi na katulad nito na kinakailangan mag-vlog ako araw-araw. Hindi na ganun. Masaya ka kasi may sense of humor ka, dami vlogger na boring. Wala po akong comment doon. Ako po personal yung sa akin, yung masaya ako. Masaya ako sa ginagawa ko. Mapapansin niyo naman yung iba parang trabaho na rin yung pagbablog. Ito siguro yung natutunan ko no. Pwede ka pala magtrabaho na yung gusto mo lang. Kaya kita nyo, hindi na ako gano sa boxing. Kasi wala naman ako ibabalita. Wala naman. Alam niyo, pag hindi ako interesado sa topic, hindi na. Dito kasi nakaka-addict kasi ang nakaka-addict ang politics. Ito pa kamo. Ito pa ang alam niyo, kung meron akong mga excited akong topic. Excited ako, pinaghandaan ko, dami kong ni-research. Walang gano'n nanood. Meron na ako kasi constant na yan Yung viewership ko, hindi na bumababa yan. Lagi na ako, meron ng talagang yung views ko. Pero yung mga biglang tumataas, yung mga napoprostrate ako minsan kasi ang dami kong pinaghandaan ko yung topic tapos wala ganong nanood. Samantalang minsan yung kwentuhan lang, out of the blue lang, wala akong topic. Sige, makapagkwentuhan na lang ako. Yung pa'y matataas Toxing boxing boss bats, inaaway ka lang doon. Lalo na grabe ron Ang malupit pa sa boxing, hindi katulad dito sa politics. Dito, ang nanonood lang sa akin karamihan dito sa YouTube, nanonood lang pa ng mga Duterte, di ba? Duterte na lahat. Doon sa boxing kasi, pati yung mga kalaban mo, panonoorin ka para asarin ka. Konti lang kasi kami. Yung community ng boxing, konti lang Kaya kami rin. Boss Bas, grabe ang rant mo kanina kay Tatay Digong. Sana wag na splice ng mga BBM vloggers, lalo na si Crush Bokbok Jared. Vlog mo kasi Boss Bas, marami natututunan at marami nagalit na BBM vloggers. Alam ko naman po, malakas kasi kung yung mag-asar. 2 billion na bili ang lupa, 12 billion na ang value ngayon. So 10 billion na ang kinita ng government dahil sa appreciation ng lupa. Hindi naman po. Yan pong kwenta nyo. Kwenta nyo yan kung may balak ibenta yung government. Bakit mo na may ibenta? Senate building nga yun. Hindi po ganun yun. Pag gobyerno po, hindi po pwedeng sabihin na nag-appreciate na yung lupa. Pwede po yun sa private kasi, di ba? Ibig sabihin, motivated lang yung mga... Hindi. Iba yung nila Galit silang mga talagang doon, yung away. Away talaga habol. Maraming away ang habol. Marami rin naman, may constant din ako na viewer. Kaya lang, ang isa pang frustration doon, tignan nyo, eto, at least nakaka-1,000 ko lagi, di ba? Doon di ako maka-100 Pucha, 100. Same, mas malala pa nga ron Yung paghanda ko sa boxing, same ng paghanda rito sa politics. Pero tignan nyo, 100. Ang layo. Sila David ako. Talagang grabe dun. May kasi, meron hindi mataas yung level ng usapan. Kaya silang papaniwalain sa mga ng mga fake news. At least dito kahit nakakontra, basta may utak, maniniwala sa iyo Doon kasi hindi maniniwala sa iyo. Actually, Boss Bals, nahilig ako sa politika dahil kay Tatay Digong.
at sa'yo. Oh, talaga. Talaga, parang ano parang gusto ko na rin kumuha ng abogasya. Alam nyo kung kung mahilig talaga kayo. Ako, ayun po yung problema ng mahirap, no? Limitado pati yung, alam niyo, pati yung dreams. Pag mahirap kang tao, talagang tayo ang pinakapangarap lang natin, eto kukuha ko ng kurso na to, magsisiman ako kasi mataas sweldo. Ito, magna-nurse ako kasi mataas sweldo. Mag-abroad ako, mataas sweldo. Magsisiman ako kasi mataas ang sweldo. Laging swelduhan eh. Limitado pati yung pangarap nating mahirap. Limitado eh. Sa mga mayayaman, yun ang advantage talaga nila kagad eh. No? Hindi sila kurso para mataas ang sweldo. Hindi kaya nilang maging amo kahit sa pangarap. Sa pangarap pa lang talo na yung mga mahirap eh. Ang pangarap natin, mataas na sweldo. Mangangamuhan ka pa rin. Pero yun yung pinakamasaya pag hindi ka na nangamuhan, yung binabayaran ka dahil sa talent mo, yung taglay mong husay, yun talaga ang pinakamasaya. Kahit maliit lang ang kinikita ko dito sa pagbablog, hindi kasi laki ng mga artista o kung ano pa man. Pero yung worth mo, binabayaran ka sa pag masipag ka, yun, may bayad ka. Putya, yung may trabaho ka, may kasama kang tamad, pareho lang kayo ng sweldo, pag pareho kayo ng posisyon. Tama po ang foresights nyo sa mga mahihirap. Tama. Pero, eto naman, no? Hindi po kinakailangan na maraming generation para maiangat mo. Pinanganak ka mahirap, kaya mong iangat sarili mo. Nililimit ka lang ng mga nakapaligid sa iyo. Pero kaya, isang generation lang, kaya mong iangat sarili mo. Ang susi lang dyan, talaga, education. Great equalizer talaga education. Nagsimula kayo na hindi ako namasyal. Di ba bukas may aatinan nga ako naimbitahan kami ng magko-cover kami. Alam niyo naman mga reporter. Ako pinangangatawanan ko yung pagiging reporter ng mga vlogger Kasi totoo naman di ba? Hindi naman kilo-cover yan ng mga ABS-CBN tsaka mga GMA sino magko-cover? Mad. Ang pinakamasaya, Boss Buds, yung marami kang namumulat ang isipan sa mga vlogs mo. Siguro bonus na lang yun kung meron talaga. Ako, hindi yun yung intention ko. Kasi, totoo magtotohanan tayo dati nagpapainom pa ako para may kakwentuhan lang ako sa politika. Kwentuhan lang tayo, inom tayo para magkwentuhan tayo sa politika, sa sports. Ngayon din na, di ba? Binabayaran ka na sa hilig mo. Yun Yung passion mo, libangan mo, binabayaran ka, yun yung pinakamasayang trabaho. Passion mo yan Na-expire din ang pangarap pag nawalang gana ka sa course na kinuha sa college. Nag-aral ako para lang matuto pero hindi ko kinakarir. Estudyante ka pa ba? Kasi kung estudyante ka pa lang, siyempre akala mo lang yan, tinamad ka na. Pero marirealize mo yan pag graduate ka. No? Kala mo ba seryoso ako na nag-aaral ako? Nako. Kung seryoso ako nung nag-aaral ako, di dapat honor student ako. Hindi namin din sineryoso. Pero graduate kami. Tapos yung salitang graduate, magbubukas sa yun ng opportunity.